O game na tayo mga kababayan. Umpisahan na ho natin ito. No, pero si Marcoleta, mamaya na tayo kay Marcoleta. Dumako muna tayo mga bossing. Ay nako, doon muna sa mga walang kwenta. Ano po? Eto, Kela Rowena Guanzon. Ayun no. Post ni Rowena Guanzon, hindi naniniwala na nandun talaga si Pangulong Bongbong Marcos doon sa senaryo ng sunog. Oh. PCO, pakiayos ang edit para dramatic, mga kababayan. Yan po kasing si Rowena Guanzon, mga bossing. Hanggang ngayon ho, hindi nakakauwi yan. Ay, hindi nakakauwi. Hanggang ngayon ho, hindi nakakaupo yan, mga bossing. Wala pa din ho. Yung pangarap niya na maging kongresista, naku po, mga kababayan. Pangarap pa din ho, mga bossing. Ay bakit? Alam niyo po ba, yung style niya nung 2022, di ba? Nung style nila nung 2022, kung kailan po nanalo yung partido nila para do sa isang upuan, para do sa main na upuan, ay saka biglang palit daw. Siya na daw ang first nominee. Ay hindi ho pinayagan, mga kababayan. Kasi po pambubudol sa taong bayan yung ganong estilo ho. O di ba? Nagpakilala yung kanyang party list na yun yung first nominee. Tapos nung nanalo na, biglang siya na ang papalit na first nominee. Oh. Eh di ba siguro kapag ka nalaman nung mga botante na siya yung first nominee, eh baka hindi po manalo. Eh tingnan nyo, yung tumakbo ulit, wala na naman, di ba? Hindi na naman sok pa, mga kababayan. Kaya po, ngayon, sobra ang pagkabiter. Di ba? Sobra ang pagkabiter ni Rowena Guanzon. Ayan, sabi ho, mga kababayan, PCO, pakiayos ang edit para dramatic. Hindi ho naniniwala na pumunta si Pangulong Bongbong Marcos doon mismo sa lugar. O eto pa, Guanzon, Ayaan nasa loob talaga nung nasunog na lugar Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos. Lahat na lang ho, mga kababayan, pupunahin itong si Guanzon. Alam nyo kapag kayang nagpo-post, wala, vlogger na lang. Vlogger na lang mga kababayan. Wala naman pong napala doon sa Kongreso. Hindi naman po nakapasok sa Kongreso. Vlogger na lang. O, di ba? Lagi siyang may mga katabing mga Coca-Cola. No? Parinig na gumagamit ng Coke. Ganyan ho ang estilo niya si Guanzon, mga kababayan. No? Simula pa lang ho, mga bossing, nung panahon nang tumatakbo siya o yung partido niya, o yung party list niya, ganun naman din puro wala, Coke, bangag, estilong roko lang din ho yan, mga bossing. At eto pa, ako ho naniniwala na ang dahilan po ng pagkatalo ng mga kakamping nung 2022, ang dahilan po ay yan pong si Rowena Guanzon, mga kababayan. Biruin mo ba naman, magmagaling? Magmagaling? Ano ginagawa? Inubos yung oras doon sa entablado. Imbis na yung mga sila Dick Gordon, makapagpaliwanag ng kanilang mga plataforma de gobyerno, anak ng tinapa si Guanzon, wala. Dinupang yung oras, mga bossing, yung mic nasa kanya lang. Kaya po nagagalit yung mga tumatakbo na senador doon sa mga kakamping. Dahil po kay Guanzon, wala naman pong magandang isinisigaw. Puro paninira lang po. Di ba, Eseng Mariano? Panay paninira lang naman ho. Imbis na marinig yung plataforma de gobyerno nung mga kakamping na mga senador, wala po. Puro bangag lang ang narinig kay Guanzon. Ayun, natalo sila. Di ba? Akala niya nakakatulong siya. Hindi, wala. Tapos ngayon, eto naman. Duterte naman. Mga kababayan. Bakit to? Kasi hindi umuubra yung mga style nilang pangbubudol, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos.
Nung panahon na yon, iba ang first nominee. Tapos nung nanalo na, gusto siya na. Di po ba pambubudol sa mamamayang Pilipino yun? Iniisip nila, ang binoboto nila, etong tao na to, tapos papasukan bigla ni Guanzon. Sabi ni Pastor Chooks to go, shout out Mark sa lahat dito sa comment section. Nandiyan din si Adora Monacar at si Leila Rapanan at Nehemias Martino. Eto ho mga bossing. 'Di ba? Ayan. Hindi naniniwala na nandoon si Pangulong Bongbong Marcos. Eto pakita natin kay Rowena Guanzon para naman po matauhan. Eto ho mga kababayan, binlock and white lang po namin ha. Para po kami ay hindi ma-copyright mga bossing. Tuloy. Di ba nandoon ayun si Pangulo Oh. Wala akong ibang ginawa yan si Guanzon kundi magsisigaw ng kok, 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 kok. Puro ganun lang ho. Puro bangag, bangag, bangag. Tanungin mo, ano plataforma de gobyerno niya kung ba't siya tumatakbo sa Kongreso? Wala naman nung yan. Wala namang isasagot yan. Di po ba? Wala. Kumbaga mga bossing, ang tawag dyan, epal lang ho. Walang posisyon sa gobyerno, hindi manalo-nalo. Hindi pinayagan yung style niya dati na na mambubudol ng tao. Di ba? Hindi pinayagan. Kaya po, bitter ngayon si Rowena Guanzon. Mga kababayan, tingin ko ho, tinatakwil na din yan ng mga kakamping Sa lahat po ng kakamping, nakikita ko, disente sila. Napasukan sila ng hindi disente. Ito nga po sa katauhan ni Rowena Guanzon. Di ba? At take note mga kababayan. May naririnig-rinig tayo na mag-spokesperson daw ho ito doon sa kampo ni Inday Sara Duterte. Sabi ko, hindi malayo. No? Same naman ang ugali. Bastos at saka bastos. Ano pa expect nyo mga kababayan? Di magsasanib pwersa. Di po ba? Alisin ko na ho ito mga kababayan. Ngayon, sino una nyong gustong unahin? Si Roque?